Pag sinabi sa kanya ni PRRD, 1 billion yan, di ba you trust the guy? Na 1 billion yan, of course you don't count. Kaya yung sinasabi nilang imposible, in the first place, hindi naman binilang ni Ramil. Ang sistema daw ng delivery nila, magkikita sa isang place, ibibigay ang susi, i-drive mo yung kotse, iwanan mo sa isang location. Yung key, laging sa kaliwang gulong sa harap. So whether, hindi naman siya nagkarga ng 1 billion eh. Alam mo yung magkita tayo sa parking, nakakarga na yung pera. O eto, 1 billion yan ay hatid mo ron. Ganun lang kasimple. Ma'am, inaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. Yan. Ang sabi ni Vice President Sara Duterte, di talaga mapigilan kasi ang pagharap ni Ramel Madriaga ngayon ng Pizza 14, hinihintay na daw niya na makulong siya. Pero, totoo kaya? Haharap kaya sila sa Pizza 14 dahil pinasupin na din siya, pati na ang kanyang mga abogado. Antabayanan natin. May nagkomento sa kaninang live natin, kung mabasa ninyo. Cebuano, sabi niya, di na lang unta mag-apel-apel sa politika. Ang ibig din sabihin sa mga di nakaunawa. Di na sana o mano makisawsaw sa isyu politika. Nako, kung meron kayong common sense. Bakit common sense? Pansinin niyo yung inidulo ninyo na politiko, yung tinatawag niyong Tatay Digong. Di ba? Panay ang pakisawsaw sa politika, sa simbahan. Minura ang Diyos. Minura ang mga obispo at kaparian pati ang Santo Papa. At ang Katoliko daw ay hanggang 25 taon mawawala na ito. So ibig ba sabihin para sa inyo, pag yung politiko na makisawsaw sa isyo sa simbahan para laitin at murahin ang Diyos, okay lang. Pero kung ang isang Katolikong kaanib ay magtalakay sa mga isyong may kaugnayan sa ating bayan, di pwede. May batas bang nagbabawal? Tatalakayin natin ito, mga kapatid, samahan natin. Samahan ninyo ko. Kumusta? Welcome. Muli ito nyo lingkod Brad Windel Talimong makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang pindutin ang subscribe at ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kung saan man kayo nakabase ngayon, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang i-comment kung saan kayo nakabase at huwag din kalimutang, lalo na sa mga nasa ibang bansa, kung saan man kayo nagsubaybay ngayon, i-comment din niyo kung saan kayo para alam natin kung saan napaabot ang bidyong ito. Meron pala yung nag-comment para sa birthday greetings. Sandali hanapin natin. So, welcome sa lahat nating mga nagsubaybay sa ating live streaming ngayon. Hanap ko muna yung nag-comment para hindi. Hindi pala. So, sa lahat nating mga taga-subaybay, welcome po. Ito pala. Ang mga nagsubaybay ngayon, diyan sa Canada. Welcome. No? Ang in-law niya na si Engineer Noel Acosta.
birthday ngayong Abril 13 sa ika-61 years old. O Reynald Santos, son-in-law, April 7, 61 din po siya dito sa Vancouver, Canada. Salamat po. So, ito, acknowledge na ha, wala na akong utang. So, sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, welcome. At balikan natin yung nagkomento na di na sana umano makisawsaw sa isyu politika. Mali ka. Bahagi bilang isang Katoliko ang pagtalakay sa mga isyu sa lipunan. Sinabi mo bang di pwedeng makisawsaw sa politika dahil para sa iyo mukhang mainit at hindi pabor? Mainit sa tinga at hindi pabor para sa sinuportahan mong politika. Di mo ba napansin na kahit pa politiko nakisawsaw sa simbahan, lalo na si Digong, grabe ang galit niya sa simbahan, di ba? At pati na Diyos Minora. Nag-react ba kayo kaugnay sa pare na kahit pulpito ginamit para idipinsa si Duterte? Nag-react kayo? Hindi, ano? Dahil pabor kayo. Oh. Yung sinabi ninyong dapat nag-ingay daw ako lalo na sa isyu sa mga malita-malitang pera. Totoo naman talaga na isa ito sa problemang malitang-malitang pera. At kung nagsubaybay ka, sana nakita mo na tinatalakay natin yan. At sino ba sa ating di sang-ayon na dapat managot itong utak sa malawakan na korupsyon sa ating bansa na nagpapahirap sa maraming mga mamamayan. Ito ang malita-malitang pera na ipinakita ni Attorney Baligon. So, mabigat ang batay sa makita ninyo, armored car, galing daw umano yan sa helicopter ni Saldico. Pero, kailan yan? Yun ba'y nangyari sa panahon ni BBM o sa panahon ni Duterte? Bakit? Di ba, sabi ni VP Sara, ang problema sa malitang-malitang pera nangyari na noon pa sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matagal naman matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yun. So, pansinin ninyo ang pahayag niya bago pa nakatungtong sila bilang presidente at vice-presidente. Yung unity, di pa siguro nag-aaway sila nito nang sinabi niya, naririnig na niyang umiiral na ang problema sa malita-malitang pera. O ibig sabihin, sa panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung narinig na ito, ngayon lang lumabas dahil may issue. Kung narinig ito at umuugong na, ang tanong, kahit pa sa Iglesia ni Cristo, bakit di kayo nag-ingay noon pa? At di lang yan. Nauna nang sinabi ni
Pangulong Rodrigo Duterte na ang problema sa Ghost Project, ang daming magagalit, galing ito kay Pangulong Duterte mismo. Napahayag na ang problema sa multong proyekto at talamak ng korupsyon sa DPWH nangyari na sa kanyang panahon. Sandali, saan ba yun? Ito. Next week, we're still investigating DPWH. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. So walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, maminus-minusan. So at least kung hindi niya kaya, minusan daw. Pero, inaamin din dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya kaya talaga ang suliranin kaugnay sa korupsyon. Sabi ko na hindi ko kaya itong corruption. Kasi baskin saang, if there's a table, if there's a single chair there, meron talaga yan. As the papers go back and forth inward, that is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. So nawalan siya ng tiwala. Pero di sapat yung sabihing nawala ng tiwala. Di sapat yung panawagang bababa na kayo sa pwesto. Dapat may masampahan ng kaso at makulong. Anong argumento dito ni Panilo? At least meron umanong natanggal sa trabaho. Ganun lang ba? Natanggal sa trabaho? Di sampahan ng kaso? Ang argumento din ni Panelo dito, kung may ebidensya kayo ang sasampa ng kaso. Naku po. Una, kung tinanggal ninyo sa trabaho, may ebidensya kayo. Ba't ibigay ninyo sa iba ang pagsampa ng kaso? Ba't hanggang pagtanggal lamang sa trabaho at hindi sinampahan ng kaso? Ngayon, si Romualdez, sinampahan ng kaso. Si Chis Escudero, sinampahan na din ng kaso. Ito. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Plunder ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Magandang hapon sa inyong lahat at Ito klaro. Di talaga ako bumuto sa Unity Tandem dahil wala akong tiwala. Pero kumpara ni Duterte at ni BBM ngayon na sinabi nilang bangag, tingnan niyo, kahit nga si Romualdez sinampahan ng kaso. Yung si Duterte sa panahon, nanawagan lamang na bababa na kayo sa pwesto. Sino ba ang nasampahan ng kaso? Sino ba ang napakulong? Tuloy natin Romualdez, si Chis. Si Chis, kaalyado nila ito. Daming kaalyado nila nasampahan ng kaso. Diba? Si Villanueva. Si Jinggoy. Okay, tuloy natin.
dito na naman tayo upang tumanggap ng mga katanungan at sisikapin ko pong sagutin ang inyong mga katanungan. At habang ito'y magsisimula, marahil pwede ko sabihin na merong pong sabina sa amin ng House tungkol sa SALN. Oh, media. Meron pa? Yung Meron pa. microphone. Yeah, may sabina nga ang House sa Kongreso at ito po'y tinanggap namin at bibigay namin ang SALN ni VP Sara. Kami po ay may sabina rin na binibigay sa House tungkol po sa SALN ng isa sa mga empleyado ng Congress, ngunit ayaw po tanggapin ng Congress. Nako. Ang sabina na aming pinapadala ayaw tanggapin. So, ang ombudsman pinadala ng subpoena sa Congress, galing sa Congress, at tinanggap nila. At sila'y aatin ngayong April 14. Pero, ang ombudsman nagpadala din ng subpoena sa Congress. Ayaw daw tanggapin. Kaugnay saan kaya yan? Na security, at ito, public notice lang po. Susunod na gawin pa sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. At ang sabinang yon ay nauukol kay Safronio Gabunada, isa sa mga House employees. Ang ranggo niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po ay tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Sandali, may nabasa ako sa komento dito. Lupa Morse, 5016. Naniwala ka kay Remulla, bro? Isa yan sa problema ng bayan. Oh, mantakin mo. Finding the law. Puutot lang yan kasi ang ending niyan kay Sara at pulong pa rin dahil sa SALN. Okay. Palagay natin ang ending kay pulong at kay Sara dahil sa SALN. Kung walang problema ang SALN, meron bang dapat katatakutan si Pulong at si Sara? Wala, di ba? Kung may tinago sa SALN, diyan ang magkaproblema na. Oh. Ngayon, palaging mapakinggan sa mga DDS, sino bang nasampahan ng kaso? Ito. Nasampahan ng kaso si Remulla, nasampuhan ng kaso si Chis Escudero, kaalyado ni Duterte, si Jinggoy, kaalyado ni Duterte, si Villanueva, born again, kaalyado ni Duterte, sila nangasampahan ng kaso. Oh. Ngayon, ikumpara kay Duterte na nagsabing, grabe ang talamak na problema sa korupsyon. Sino ang nasampahan ng kaso? Yan ang tanong. Tuloy natin. Flood control related. At tataka kayo, hanggang ngayon, wala pa rin ang mga SALN ng Kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa linggong ito, pag hindi namin nakuha yung mga SALN na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po. Sandali, acknowledge muna natin si Nelson Savelion. Maayong gabi kanimo gikan bro Nelson, CFD member din sa Bansa Butuan City. O kami ni Father Darwin, pupunta kami diyan sa Surigao area, no?
kita-kita tayo 2021. So tuloy natin. kinakailangan. Meron po ba yung House kung ba't sila tumanggi at meron mga official na tumanggi? Wala sa akin, wala hong dahilan dyan. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Ngunit hindi kami pumapayag sa kahit ano pang dahilan. Sapagkat sa pina ng ombudsman ay sa pina po ng batas. Sir, sorry. Itong sabihin na po for Sucronio. So, ngayon, dahil sa mga nag-iingay kaugnay sa malita-malita na pera, umiiral na pala ito. Kailan? Sa panahon pa, ayon kay BP Sara, noong di pa sila nakaupo, balikan natin si BP Sara ha. Well, matagal naman matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. So matagal na pala itong pinag-uusapan, matagal na daw itong alam. Dahil matagal na itong pinag-uusapan. Kailan? Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin. Yan. Nang nakapasok sila bilang President and Vice President, ibig sabihin, hindi pa sila nag-LQ nito. Buo pa ang unity, tandem. Di pa nag-aaway. So, narinig na nila. Umiiral na ang problema sa malita-malitang pera. Yung delivery ng mga pera na So, bago pa sila nakaupo bilang Vice President at President, umiiral na ang problema kaugnay sa malita-malitang pera. Diba, ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo nagrally. Dahil dapat mapanagot ang utak nitong malawakang korupsyon kaugnay sa malita-malitang pera. Tanong, kung totoo itong sinabi ni Vice President, siguradong totoo talaga, na umiiral na bago sila naging Presidente at Vice President. Ang tanong, bakit hindi kayo nag-ingay noon? Bakit ngayon lang kayo nag-ingay? Na kung ikumpara natin, merong mga nasampahan ng kaso, ikumpara noon. nalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yun. Yan. Kaya nga, nung tinanong siya kaugnay sa malita-malitang korupsyon na pera, iniwasan ni Vice President Sara Duterte ang pagsagot nito. Ito, pansinin ninyo. Well, matagal naman matagal na Sandali, ito. Yung tinanong siya kaugnay sa hindi talaga niya direktang sinagot yun. Ito pala. Nag-comment si Secretary Ombudsman Remulla. So, ang tanong sa media, nag-comment si Ombudsman Remulla na ano? Sabi niya, ma'am, nagsimula daw yung maleta delivery sa time ni PRRD, ma'am. Your comment. So malinaw, pinakinggan niya na ang mga malita delivery, yung malita-malitang delivery, umiiral na sa panahon pa ng tatay niya, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, pakinggan natin ang sagot. Iniwasan niya. For now, ang focus ng Inday Sara at ng Office of the Vice President is yung mga kailangan namin gawin para sa Yan. Focus daw ng Vice President ni Inday Sara yung kailangan nilang gawin. How about yung tanong,
na ang malitang-malitang pera umiiral na sa panahon ng tatay niya, biglang kumambyo. Iniwasan at doon siya nakapokus sa kung ano ang focus daw nila. Bayan, tulad nito, we have an exhibit that showcases the former vice presidents and teaches the children about leadership and anong klaseng leadership ang pipiliin nila sa kanilang pagbabiyahe dito sa ating bayan. Oh, yan. Kaya abangan ang paglantad ni Madriaga na ayon sa kanyang abogado, daming mga nalaman si Madriaga. Di lang kaugnay kay Vice President Sara Duterte, kundi may kaugnayan sa utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi sa malita-malita. Sasakyan talaga nakasulod ang pera. Oh? Isinilid ang pera sa isang sasakyan at iwanan. Balik natin ha. Pag sinabi sa kanya ni PRRD, 1 billion yan, di ba you trust the guy? 1 billion yan, of course you don't count. Kaya yung sinasabi nilang imposible, in the first place, hindi naman binilang ni Ramil. Ang sistema daw ng delivery nila, magkikita sa isang place, ibibigay ang susi, i-drive mo yung kotse, iwanan mo sa isang location. Yung key, laging sa kaliwang gulong sa harap. So whether, hindi naman siya nagkarga ng 1 billion Alam mo yung magkita tayo sa parking, Nakakarga na yung pera. O ito, 1 billion yan, ay hatid mo ron. Ganun lang kasimple. Ma'am, inaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. Okay, so, kaya, anong masasabi ninyo kaugnay dito? So, yung mga nagkomento na dapat iwasan umano ang pagtalakay sa mga isyong may kaugnayan sa politika, mali ka. Oh? Sa konstitusyon lang natin. Nauna sa konstitusyon, yung preamble. We the Filipino people imploring the aid of the Almighty God. Sino yung God? Hiwalay ba yan sa politika na dapat mamuhay na hindi corrupt? Diba? So kung ang politiko mismo, lalo na ni Duterte, grabe ang kaniyang mura sa Diyos, sa Santo Papa, sa mga obispo, sa panahon pa ng kanyang panunungkulan, ilang obispo ang kinasuhan? Ilang pari ang kinasuhan? Pero na-dismiss. Diba? Kaya, sasabihin ninyo na sa usaping politika, dapat sa doktrina lamang at hindi dapat talakayin ang mga isyong may kaugnayan sa ating bayan. Mali. Si San Juan nga. San Juan Bautista. Di po ba, bakit pinutulan ng ulo? Dahil sa immoralidad ng namuno noon na si Herodes. Di ba? Kung kayo'y nasa panahon ni San Juan Bautista, sasabihin ba ninyo, Juan, maminyag ka na lang. Huwag mo na lang pakialaman yung immoralidad ng namuno sa ating bansa. Ganon ba? So, kung wala kayong reaksyon sa ibang mga pare na ginamit yung pulpito pa para idipinsa si Duterte, siguro wala kayong reaksyon dahil sang-ayon kayo. Yeah? So, di naman bawal sa Katoliko na miyembro na tatalakayin ang mga isyu na may kaugnayan sa ating lipunan at sa politika. Bahagi yan sa pagiging Filipino citizen natin. Okay? So, pasok tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito. Abangan! Abangan! Pizza 14.
ngayong Abril, haharap na si Madriaga doon sa Kongreso, sa Justice Committee. Pero pinatawag din ang Vice President, pinatawag din ang kaniyang mga abogado. Tingnan natin kung sa pangalawang bisis na sila'y pinatawag, haharap ba ito bago madala itong usaping impeachment doon mismo sa Senado. Okay? I am